Ayan, ako si Coco, ayan, shoutout po. Sabi ko nga, si Madam na lang mag-host. Sino Madam? Reasonable naman po pala. Oo nga po. Talagang kung wala lang pong nangyaring aberya. Kung wala lang aberya, talagang may kulang time tayo. Gandang gabi, Mac. Gandang gabi po sa lahat. Jason D. Day off ko po kasi Tuesday, kaya kala ko want to sawa ako. Okay. Yun pala. Naku, pasensya na. Eto, babawi tayo ngayon. So, eto po yung vlog ni Makagago. Umpisahan natin sa umpisa. Hindi pala sa umpisa kasi naumpisahan natin to kanina eh. Let Santos, hello po. Umpisahan natin dun sa may disclaimer. Ayan. So, puntahan na natin. Ang daming magandang reaksyon ng kahapon, lalo na yung mga ginagawa ni Kulaong maghapon na puro pagmumura, pambabasto sa mga kababaihan. Ako, gusto kong i-live yun kahapon, kaya lang dali tayo eh. Ako si Coco. Hi Kuya Mac, kumusta na po? Shoutout naman po, salamat. Okay naman po. Ate Glenn, duty po ako Boss Mac, pero pag Kulaong time silip pa din ako. Bili ka AirPods. Oo. Tapos, nakaano ka ba dyan? Nakatudong ka? Tudong o yung ano tawag doon? Yung ganon. Tudong kasi tawag sa amin yan nung nasa Malaysia ako eh. Ayun, teka. Kanina inedit ko O, eto na, punta na natin to. Open. Okay. Hindi ka pala pwede mag-earpods. Okay, eto na. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At ito mga kahombre ko, today ay super special day kasi kasama ho natin ang isa sa mga naging mamis ng ating bidang-bida na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko. And maraming salamat kay Boss Nasukir kasi siya ang nagbigay sa amin ng contact nitong very important piece sa ating documentary kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Ito po yung isa sa magiging mga patunay natin na lehitimo talaga yung mga mamis niya nung mga nakaraan na lumalabas si Mami Gento, si Mami Ganyan, which ito po yung mga mami na nahihingian niya. Pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, si Ma'am Lorna Latterford, at saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng tigko $250,000 yung apat. Mami Melita, si Mami Edith, si Mami Lorna. Tapos, si Karen at saka si Mami Melita. Tigko $250,000. Yun ay tulong ko sa kanila. Wala pa naman tayong pero tulong ko sa kanila yun. Mag-i-spend ako ng 1 million, tutulong ko sa kanila. Parang gusto ko lang pasalamatan yung mga tao tumulong sa akin. And today, kasama po natin si Madam Karen Whitmore. Yung kanyang salita doon, bigyan mo ng tigko $250,000. Parang ang laki. Parang milyon maririnig mo milyon Katulad nun, tinanong si Kulaong magkano ang kanyang sal-in. Magkano ang kanyang net worth? Ano sabi niya? $250,000,000. Kahit naman wala, 'di ba? Pero pinapalaki niya yung halaga. $250,000. Syempre sa milyon yun Pero yun pala 250,000 lang. 'Di ba? Gaano lang yung sabihin na lang yung 250,000? Pinapalaki pa Si times si times 4. Siya po ay taga-England and maraming salamat po, Madam Karen, at kami ay pinagbigyan mo ngayong gabi upang marinig ang story mo naman. Hello, salamat, NG. Yes. Opportunity nga nakausap kita, masalaysay ko yung nangyari sa akin. Isa ako sa isang mami ni Mr. Mangusin, aka Francis Leo Marcos.
Ma'am, una po sa lahat, saan niyo po siya nakilala? Paano niyo po nakilala si Norman Mangusin? Nakilala ko siya sa yung nag-live siya yung during pandemic, yung nabigay siya Okay. ng PPE, yung mga milk at saka yung mga truck na bigas. Saka naka-live siya sa yung neighborhood niya na hinahamon niya yung mga kapitbahay niya na magbibigay, ganito. So, ako napanood ko siya, ang galing nitong tao na to. So, diyan nagsimula yung hinahangaan ko siya hanggang nagpalo na ako sa kanya, yung kaniyang live, hanggang naano siya, na-detain siya sa NBI at saka nakulong na siya. Doon pa rin talagang hanga na hanga at saka suporta. Super suporta. Alam mo, MJ, kung pwede ko lang ilagay si Mr. Mangusin sa top of the pedestal, gagawin ko. Ganyan ang kahanga ko sa kanya, na-influensyahan niya ako, yung mga ginawa niyang kabutihan sa mga Pilipino. So diyan nagsimula yung paghanga ko sa kanya. So in short po, Karen, no? Kasi pinahintulutan nyo naman ako na Karen na lang itawag ko sa inyo, di ba Okay. po? So in short, ang ginawa niya is parang napaniwala niya kayo sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-humanitarian. Tama? Oo, tama yan. Okay, so kumbaga, in-idolize nyo na siya. Tama? Oo, ang tawag ko nga sa kanya, MJ, pandemic hero. Oh. Good Samaritan. Yun, sabi ko na hero, yung idol. You are so good. You have a good heart. Sabi ko, maganda yung puso mo sa yung ginawa mo, talagang napaka-hero mo. Kaya tinatawag namin siya na pandemic hero. Yun po yung pinaka pinaka tumatak. Actually, lahat naman tayo, kahit yung mga dati kong kasama sa Kulaong Nation, si Kuya Alpa, si Kuya Nasukir, diyan talaga nahulog ang loob nila kay Kulaong, diyan sa pagtulong na yan. Ako talaga, nung nakita ko siya, ang tandang-tanda ko noon yung namimigay sila ng pagkain sa EDSA. Pandemic na noon. Start na ng pandemic, malapit na mag-lockdown. Humabol siya ng tulong, namimigay siya ng tulong, mga pagkain. Ang sasakyan noon ay Expedition sa parang Adventure, kung di ako nagkakamali. Mitsubishi Adventure. Doon ako na yung naano sa kanya, yung merong nakatira doon sa parang hindi naman barong-barong kasi talagang pinagtagpi-tagpi lang ng mga tela tapos payong. Pinagganon lang, mga pinagtagpi-tagpi lang tapos sumilip siya. Ilan kayo dyan? Eto, bigyan ko kayo pagkain. Doon ako talaga na sa kanya nung ginawa niya yun. Sabi ko, putya, hindi ito gagawin ng ibang mga tao, mga politiko, hindi ito gagawin. Bihira yung taong gumagawa nito, tapos Marcos pa. Lumalabas sa lansangan para mamigay ng pagkain. Sabi ko, hindi ito pangkaraniwan. Yun talaga yung napakalaking budol ang ginawa sa mga Pilipino. Yung pagtulong niya na yun. Naakala natin, bukal sa kalooban niya, yun pala namumuhunan siya. Meron palang hidden agenda at gusto palang kumandidato sa 2022 election. At eto nga si Kulaong ay nagpapanggap na mayaman, nagpapanggap na Marcos. Okay, then we move forward. So, after nyo siyang nakilalang ganyan, paano kayo nagkaroon ng communication sa kanya? Ganito, MJ. Nanonood ako sa kanya yung na-detain na siya at sa kanan siya na siya sa jail, nasa BGNP na. Okay, so yun na yung storya nyo, na nasa loob na siya ng kulungan, tama? Doon nyo na siya na-start maka-communicate. Diyan na Okay. ako talaga nang sumasabay. Tapos may narinig ako na dito sa UK may mommy at daddy niya. So, abot siya dyan. Abot siya sa UK. Oh my God. Wow. Okay. Yung mommy at daddy niya nandito. So, Kumbaga may mga mommies na Yung mami at daddy niya na tinatawag, hindi po niya tunay syempre na magulang yun. Yun po ay mga nautulang din ni Kulaong na mga nanay, mga tatay na tinuring siyang anak. Pero ito naman, to be fair naman kay Kulaong, tinuring naman din naman niyang mga nanay at tatay yan.
Kasi nga napapakinabangan. Pero nung tapos na mapakinabangan, basura na lang din sa kanya. Na tulad nyo, tama po, na kumbaga wow, humahanga sa kanya, even yung mga mamis dyan. Oo, tama, okay. Dito sa UP, ano kami? 5 kami dito. 5. May group chat kayo, ganon, tas May roll kumbaga, kaming group shop. So, ganito, habang nanonood ako sa live sa mansion, kasi mansion ang pangalan nun na ano ko si Yama, yung admin nila si Alicia D. So, ang ginawa ko, nag-message ako kay Alicia D. Sabi ko, Yung si Eliza D, Bex yun, Bex. At namatay po yun. Namatay po. Alam nyo, nung nabalitaan ko nga na namatay yun, parang nabalitaan ko namatay yun, siguro matagal na, mga ilang buwan na nakalipas. Kasi hindi ko naman alam na, kasi wala naman ako sa Kulaong Nation. Nung namatay yun, alam nyo, nakaramdam ako ng lungkot. Kasi goods na goods kami nun. Magaling yun si Eliza D, magaling mag-English, magaling sa mga, magaling magsalita kasi yun eh. Tapos, maano siya sa mga papeles. Ang dami tinuturo sa akin nun tungkol sa mga papeles, sa mga kung ano. Napakinabangan ni Kulawin, pero alam nyo, kawawa yun nung namatay kasi wala, hindi naman natulungan ni Kulaong. Sister Alicia, bigyan mo ako ng information yung daddy at mommy ni Francis dito sa UK. So, gusto ko kasing mag-join eh. O, yun na yun, ang beginning na yun. Binigyan Ang alam ko, si Kuya Alpha ay kasama sa FFCI UK. Kung hindi ako nagkakamali. ako ni Alicia din ng link doon sa Ay. yung Hindi pala FFCI Italy pala si Kuya Alpha. May sarili siya, FFCI Italy. Ito, FFCI UK. Ang kasama dito, si Ate Nelia Labiers. Yan, si Ate Nelia. Yan ang isa sa mga FFCI UK. information yung mommy at daddy niya dito sa UK. So na yun, nag-start yun. Ang beginning yan, ang ginawa ng UK chapter. nung FCCI. It's not PCI yan. UK chapter pa yun. Tapos yung mga suporta na yun, ang Wala pang FFCI yata nung time na yun. presidente namin si Jaja Kap, nag-meet kami doon sa Kensington sa Princess Diana Park. Doon kami nag-meet. Tapos nagkataon nga hindi may understanding sa isa-isa. So nag-resign si Jaja Kap. Ang na-replace si Apo G. Yun na ang tinawag na FFCI. Ayan o. Ayun, Nanette Laud, si Ate Nelia Labiers, si Ate May Corameng. Si Miner's Daughter, yan. Na kay Kuya Alpha ngayon yan. Si Apple G at si Mami Edith, alam ko, yan yung sila yata yung, kung daw nagkakamali, sila yung mag-asawa. Yung Apple G, alam ko, inaway pa niyan sila Kuya Alpha. Inaway pa niya. Kasi nga, nung umalis na sila Kuya Alpha, yan yung mga naiwan. Pero sa grupo, Miner's Daughter, Nelia Labiers, yan ang na kay Kuya Alpha ngayon. Kumbaga, sumama kay Kuya Alpha. Ayan, si Ate Mayet to. Shoutout Ate Mayet. Hello po. UK. Okay. So, FFCI UK, ang pinaka-chairman ay yung Apo G, tama? Yeah, ang presidente namin. Yeah. Okay, so nandun kayo sa chapter na yon, tama? Pasok kayo doon. Okay. So, pasok ka na. So, nasa team ka na ni FLM, di ba? Ng Pandemic Hero. Okay, so after niyan, ano na po nangyari ngayon? Dumating na yung nag-start na maglikom ng pera. Yan na. At aside from that, yung mga palipad namin, ang laki ng mga palipad namin in this, my goodness, babalikan na yung mga bank statement ko from 2021 Elion until nga lumabas yan. Ang laki talaga. Pero wala na yun sa akin. Kasi yun sa akin patulong na yun sa kanya. Para bang abuloy ba? Ganun. Pero ma'am, may question ako sa inyo. More or less, gaano siya kalaki? Like, ang sakit nun abuloy. Abuloy na lang sa'yo, Kulaong. Ang sakit nun, masabihan ka ng tao ng ganyan. Ibig sabihin, para kang tinuturing ng patay, di ba? Abuloy. how much was it in pounds? My God.
MJ, ang laki talaga. More or less, magbitaw kayo ng number para lang maklaro sa mga tao. Ano ba, yung loan o yung mga palipad? Yung palipad lang po muna. Yung mga palipad siguro, MJ, ang araw lang yun, MJ, mga 100 pounds. Sa akin lang yun. Pero yung all in all po, yung lahat Ang na. all in all, ay, over 3 years, MJ, malaki na, abutan ng 1,000 pounds. 10,000 pounds? Meron bang Ay, gano'n? more or less. 15,000 pounds? Something like that. Yeah. My God, Ang laki 15,000. Ang laki Oh talaga. my goodness. Ang figure, Ay, ayan pala, nakamute pala ako. Totoo po yun, talaga pong napakarami pong pakulay noon at ang lalaki po ng mga pakulay noon. Kasi nga po, ito pong si Kulaong ay dahil nga sinabi namin na buksan niya yung kanyang super chat para marami ang magpakulay. Kada siya ay magla-live, eto katulad niyo, kita niyo. Kapag yan po nag-live, talagang napakaraming pakulay. As in, ang dami. As in, ang dami talaga. Yung unang sahod ni Kulaong, kung hindi ako nagkakamali, 1.6 or 1.7 million ang nakuha niyang kita in just 2 months, 3 months. Yun po yung nakuha niyang pakulay. Kasi sa views, hindi siya ganong malakas sa views eh. Meron siya mga video na nakaka 1 million views. Pero yung pakulay talaga ang malakas. Mag-live lang siya ng 1 oras. Yung $100, 100 euro, 100 pounds, 12,000 yen. Ganyan ang mga pakulay. Canadian dollar, Australian dollar, puro 100. Ganyan po ang mga pakulay noong time na kalakasan ni Kulaong. Kaya hindi na po ako magtaka na si Karen Whitmore ay makapagpakulay ng nasa halagang 12,000 to 15,000 pounds. Kasi nga po, si Kulaong ay ganun siya eh. Magpapakulay yan minsan. Magpapakulay yan ng 2,500 pesos. Papakulay yan. Papakulayan niya yung sarili niyan live. Tapos sasabihin niya, eto na, uumpisahan ko na. Eto na yung ating pantulong. Ganun ang style niya. Magpapakulay siya sa sarili niya. 2,500 o kung 1,000, ganyan. Tapos may mga comment pa yan na pag may nagpakulay diyan ng $100 o $200, aakyat ako sa live. Kahit nasa kulungan ako. Ganyan noon si Kulaong. Kaya po, totoo po yan na mayroon pong mga mamis na makakapagpakulay ng ganong kalaking halaga. Kasi nga po, saan ka ba naman nakakita na talagang maiengganyo ka? Kasi sasabi sa'yo, ipantutulong yung palipad. siguro mga between 15 to 12. Oh my Between God. 12 to 15,000 pounds. That was a lot of money. Ang laki talaga. My Hindi God. ko akala. Ano lang yun, pakulay lang yun. What more pa yung mga pinapadala sa GCash. Paano nangyari yun? Nabudol kayo mentally? Napaniwala talaga kayo sa usap? Ito si Francis. Napaka-magaling magsalita. In fact, yung asawa ko, nadala nga niya eh. Wow. Napaniwala ko rin ito kasi magsalita talagang magaling talaga siya para bang Totoong-totoo talaga. oo, talagang real talaga yung mga pagsasalita niya. Yung dawi nga, nagsalita siya yung mga panahon na yun, yung nag-live siya. Talagang talagang ma-feel mo talaga na ang kanyang puso nasa mga Pilipino talaga.
Pero yung nandun na siya sa loob, ang nagdala nung kaniyang foundation, ito na yung mga katauhan niya, sila ni Yama, yung mga katauhan nila sa IT at saka si Batalag, sila na yun. Pero yung mga panahon na yun, para talaga kaming na-hypnotize. Oh my God. Ang dami po nagsabi niyan. Dami po nagsabi niyan. Yeah, talaga nagtrabaho ako, night work, kaya kasi ako sa hospital. 12 hours ang trabaho ko. Uuwi ako, hindi ko talaga present talaga ko lahat sa yung live yung mansion nila. Kasi gusto nga ako makatulong Kasi kahit nag-night ako, pagdating ko, pag 2 o'clock, kasi 2 o'clock dito sa London, diyan sa inyo, mga 10 o'clock. Yan ang live ng mansion. So, punta ko ng bed ng 12, gigising ako ng 2. So, yung mag-duty na naman ako, yung tulog ko sa every night nga may trabaho ako sa daytime, 3 hours lang, para lang makapagigising ko, para mapanood ko yung mansion. Ganun. Yan yung dinaramdam ng ibang mommies. Kasi yung hindi yung mga 5 mommies ni Kulaong o yung talagang mommies ni Kulaong. Yung mga nanay na sumaman sa amin noon nung lumabas kami 14 vloggers. Yan yung mga inirereklamo nilang hindi na maibabalik. Kasi yung pakulay nila, kunwari $10, $20, kikitain pa naman nila yun pero yung pagod, puyat, luha, dito kay Kulaong, yan yung hindi na maibabalik. Yan yung pinanghinayangan nila na sana hindi sila nagpuyat, sana hindi sila nagpagod, sana hindi sila nag-aksaya ng oras kay Kulaong kasi tinatarantado lang naman pala tayo. Talaga ako ganun talaga ako kadayhat sa kanya. Lagi ko siyang dinadasal na sana makalabas naman itong idol natin kasi yung mga kasong pinafile sa kanya, lang yun yung mga hindi talaga totoo yun, mga lang yun. Haka-haka lang, ganon. Sinungaling. False. Oo. Okay, so now, Madam, moving forward, what happened next? Ano yung mga bagay na talagang nakapagpadali na talaga sa inyo dito sa tao na ito? Ganito na. Ito yung messenger kasi ni Francis, si Dong Batalan kasi nandun na siya sa loob. Ang messenger niya, si Dong Batalan. So sila na ang nag-ano dito sa mami at daddy na kailangan natin itong pera na to kasi pangbayad ng abogado. Magkano po? Ang unang-una, yung hiniram sa asawa ko, 2,500 noong 2021 December yun. 2,500 pounds. 25 pounds. 2,500, yeah. Pounds. Pangalawa, sa January, sa akin, nag-ano na naman, kasi, di ba, eleksyon na yon MJ? Tama po, opo. Tatakbo na siya pagka? Senador. Opo. Oo. Hello there, my name is Karen Whitmore from United Kingdom. I support FLM for Senator 2022. Long live FLM lang ang malakas. So, ito namang mga mami din, sinabi, kailangan talaga ni Francis ganitong halaga. Parang pangbayad ng abogado at saka yun lang kasi ang paraan na makalabas si Francis maging senator daw siya. Sabing ganun. So, itong pera na to, pang bill to, at saka yung pang abogado. So, ang ginawa ko naman, tanga-tanga ako, nag-loan ako ng 10,000 pound. Nag-loan ka, 10K. Totoo yan, nandiyan yung mga transaction dyan sa isa ka sister na mami ko. Gano po yan kalaki nga ba? Gano kalaki yan in pesos? 10,000 pounds? Malaki yan, mga 700,000 pesos? 800? Yung laki, di ba? Ganyan po kalaki ang mga ibinibigay kay Kulaong. Bakit? Kasi nga po, kailangan ni Kulaong maging VIP sa loob ng kulungan. Actually, mamumuhunan siya kahit magbayad pa siya ng 10,000. Kada araw makagamit lang ng cellphone. Kung ang kapalit naman ganito, 800,000, 250,000, kalahating milyon o kaya milyon, di ba? Bawing-bawi. Kaya nga po yung, kunwari, magbayad siya 10,000 a day para makagamit ng cellphone. Ganito kalaki talaga ang mga kailangan niyang makuhang pera sa mga mamis. Diba? Kasi kapag hindi na siya nakagamit ng cellphone, yun, kumbaga, mawawala ang kanyang pinagkakakitaan.
Pero alam niyo po, napakaganda nitong bagay na ito na ma-expose to na nangyari ito noong panahon na si Kulaong ay nakakulong. Bakit? Kapag ito po kasi na-expose na noong mga panahon na ito ay si Kulaong ay nakakulong, nakakagamit ng cellphone, nakakautang, nakakapag-VIP sa loob ng kulungan. Diyan na po, natingin ko, pati po mga senador magkakaroon ng interes para ito ay i-hearing o dinggin nila sa Senado. Kasi, kita nyo hinahayaan ng BJMP na makagamit ng cellphone si Kulaong. Ano ang nangyari? Nakakapambudol siya ng mga mamis. Nakakapangutang ng mga pera sa kung sino-sino para lamang ipang VIP niya sa loob ng kanilang kulungan. Ngayon, dumating ang araw na pati po mga foreigner nakakagamit ng cellphone. O di ba nadali sila ni Vitaly Sedorobotsky? Zdorobeski ba yun? Di ba nadali sila? O pagbalik ng Russia, ibinuking na siya'y nakakagamit ng cellphone, nakakapag-video. Kasi nga, di ba, may mga binabayaran lamang para po makagamit ng cellphone. So, ito po'y katibayan na talagang si Kulaong nag-VIP sa kulungan, nakakagamit ng cellphone at nakakapambudol pa. Yan ang maganda na makapag-usapan sa Senado. Okay. Naka-live, sinasukir, nakakalungkot lang sila nagtatalo. Itong si Kulaong tuwang-tuwa sa ganyan. Naku po. Ate Glenn Magramo, tanggol ako sa mga basher niya.